Magandang araw mga kabarberos. Gagawa tayo ng isang haircut tutorial dito sa Pasig City kung saan nag-home service ako. Bumisita ako sa aking kapatid at ang mga kasamahan niya sa kanyang tinitirhan na bahay ay ating gugupitan. Tara, panoorin natin ang video na ito. Perfect. Perfect. Bago tayo mag-start mga kabarberos, napaka-simple lang muna ng ating gagawin. Babasain natin upang maayos natin yung buhok, hindi masyadong basa. Ang buhok niya ay sumunod o maunat upang sa ganon ay makapagbawas tayo ng mas maayos. Kasi kung hindi natin naayusin yan at hindi natin babasain ay hindi natin siya malalagyan ng side part o hindi tayo makakapagupit ng maayos na gupit kung magulo yung buhok niya kapag nag-umpisa tayo. 1.5 na clipper guard ang gagamitin ko sa barber's cut na gagawin ko dito. At syempre yung ating gagawin mga kabarberos ay dahan-dahan. Sasalubungin natin ang suklay. At yung ating clipper guard ay ating hahawakan sa may parting ilalim niya. Panatilihin lang natin na ang ating gagawin pagbawas dito ay pasi-motion upang hindi mapuwersa. Simple lang mga kabarberos kung bakit tinutukudan ko o nilalagyan ko ng alalay na suklay sa gawing ibabaw niya upang makapag-form tayo at hindi mapuwersa ang pagkakabawas nito. Sa paghawak ng clipper mga kabarberos, panatilihin natin na laging magaan yung ating kamay at yung pulsuhan lang ang ating malimit na igagalaw at hindi na natin isasama yung ating buong braso. Kasi kapag tayo ay nagugupit at hindi tayo nakapag-concentrate ay maaaring yung tama ng clipper guard sa anit ng ating customer ay masakit at hindi natin nakokontrol. Kailangan yung pinakang pulsuhan lang natin ang gagalaw, dahan-dahan at upang hindi siya masakit o hindi masyadong persado ang paggamit natin ng clipper. Kapag nag-overcome tayo ay laging naka-slant yung suklay upang hindi mapasobra yung bawas nito. Tanggalin lang natin yung mga bahagi na sobra dito sa middle part niya. At dapat ay kontrolado natin, mas maganda kung malaking suklay, manipis at hindi matulis ang dulo ng suklay na gagamitin natin para sa bawat pagsuklay natin sa buhok ng ating client o ng ating customer ay hindi ito masakit. Ang pagbawas nito ay dahan-dahan pa rin syempre. Hanapin natin yung parting mahaba. Kung hindi ka pa sanay kabarberos o bago ka pa lang sa ganitong pamamaraan, pag-overcome gamit ang clipper ay itatiming natin ng mas maayos. Huwag tayong gagalaw ng mabilis para hindi masyadong mapataas yung pagkakabawas natin. Laging kontrolado ito at kailangan mauuna yung suklay sa paghagod bago natin isusunod ang clipper. Pagkatapos kong mag-overcome, ngayon gagamit ako ng number 1 na clipper guard. Nakataas ang adjuster nito at ang gagawin nating paghahago dito ay dahan-dahan pa rin, lalo na sa mga baguhan. Mas importante C-motion, unti-unti nating itataas yung pagbawas. Mag-i-start tayo sa pinakang ibaba niya at yung pinakang pulso pa rin ang ating igagalaw. Huwag nating ipupwersa yung buong braso natin nang sa ganon ay hindi masakit sa anit ito at hindi masyadong mapataas yung pagkakabawas na gagawin natin. Shoutout kay Arthur Tumagan. Shoutout din kay JJR, isang kababayan natin from Canada. At kay Jeric Baloya. Shoutout din kay Pareng Dibmac. At shoutout kay Ariston Natividad at kay Ren Padua.
Sabi nung iba nating mga kabarberos, bro, bakit kailangan nating lagyan ng guidelines? Samantalang manipis na yung lugar ng aahitan natin. Mas maganda po na may guidelines ito o may guhit do sa lugar ng ating pag-aahitan para hindi na tayo mahirapan at may susundan na tayo sa ating pag-aahit. Ganon din, hindi siya masakit ahitan dahil hindi na mapupwersa yung mga bahagi ng buhok na puputulin ng ating pangahit. Siyempre kabarberos, kailangan nating ahitan ng may pag-iingat. Sundan natin yung guidelines o yung guhit na ginawa ko kanina. Yung suporta ng ating isang kamay ay laging nakaalalay kapag tayo nag-aahit upang makaiwas tayong makasugat. Ganon din ay maiwasan natin na masugatan yung mga bahagi na may mga nunal o yung may mga tagihawat. Yung pinakang ibabang patilya niya ay isisiro natin. Pwede nating isiro open para hindi masyadong mapwersa yung pagbawas dito sa may gawing patilya niya. Kung sakali naman na hindi natin masyadong napupudpod, isiro close natin. Sa parting makapal, dapat nakasiro open ito upang hindi mapwersa yung pagkakanipis. Sa may gawing ibaba naman, lalo na rito sa may batok, ganoon din sa may patilya, zero close natin ng konti upang mas maganda yung pag-blend ng pagkakagupit natin sa may gawing pinakang ibaba nito. Laruin natin yung lever niya, yung adjuster, ibaba natin o i-close natin para sa ganun ay sakto yung mangyayari o yung pag-blend niya, hindi mo pupwersa. Kung medyo tumataas na yung paghagod natin, ibaba natin yung adjuster niya para hindi mo pwersa yung pagkakanipis at mas maganda yung pag-blend niya. Sa pagbawas naman ng buhok sa ibabaw ay tatanungin muna natin ang ating kliyente kung gaano ba karami yung ating pwedeng bawasin sa buhok niya. Kapag sinabi ng ating client na, "Sir, kayo na po yung bahala, kailangan mabawasan lamang siya," at hindi naman siya naglalagay ng mga hair product o hindi siya naglalagay ng gel o pomade sa kanyang buhok, ang gawin nating pagbawas dito ay sakto at hindi masyadong tatayo, nang sa ganun kahit tuyo siya o basa, kahit hindi niya nalagyan ng gel ito ay magiging maayos pa rin yung bagsak ng kanyang buhok. Lagi nating itataas yung suklay bago natin putulin yung pinakang mahabang bahagi niya. Ito yung magandang technique at lahat ng anggulo na ating gagawin ay na pagsuklay dito ay pwede nating gawin para mahanap natin yung parting mahaba niya at maging proporsyon ang pagkakabawas nito. Dito naman sa bangs, mga kabarberos, lagi nating itataas yung suklay. Tingnan natin yung pinakang dulo niya. At unti-unti lang yung pagbawas na gagawin natin. Huwag nating puwersahin. Baka mapasobra yung pagkakabawas nito. Lalo na ang ating mga customer o ang ating client ay humaharap niya sa salamin. Gusto nila yung bangs nila hindi masyadong maikli kung nakabagsak ang buhok nito. At kung hindi naman siya naglalagay ng gel o pamada, ay huwag nating puwersahin. Hayaan natin siyang magsabi kung gaano ba karami pa yung pwedeng putulin, kung okay na ba ito o hindi pa. Huwag din nating masyadong pantay ang pagkakaputol para mas maganda siyang tingnan sa kanyang bangs. Mas okay kung marunong kang magplangkita o magpinising. Ito yung sinasabi ng iba na pagbubuli.
Maganda rin itong pamamaraan ng pagpapantay. Kung marunong ka nito ay mas maganda. Malaki ang naitutulong nito sa pagpinising ng ating ginagawang gupit, lalo na sa mga ganitong klase ng gupit. Kapag napansin natin na medyo makapal ang mga dulo ng ating binawasan sa may gawing ibabaw niya, gumamit tayo ng tining scissor. Kung ang ating tining scissor ay ang talim niya ay malalaki, o yung kanyang tooth blade o yung ngipin-ngipin niya kung tawagin ng iba ay mga dalwa o isang patama lamang para hindi mapuwersa yung pagkakanipis ng dulo nito. Happy 20k subscriber! Maraming salamat po mga kabarberos. Yung natapos din ang ating gupit na simple at madaling matutunan na barber's cut. Kahit saan ka man naroon, nasa bahay ka man nagugupit, nasa gilid ng kalsada o nasa barbershop, basta nasa puso mo at tututukan mo lang yung ganitong klase ng ating profesyon bilang isang barbero ay matututo ka. Thank you so much for watching mga kabarberos.